Okay, so yun nga na mga dre. So, sa mapagpalang araw sa inyo. At ito yung first time na mag-record ako ng video ng napakaaga. So, today is Saturday, December 23. So, 2 days to go bago magpasko. And also, itong excuse me, itong magiging basic topic na to. Actually, yung magiging basic topic natin ngayon is, ito, dala lang to ng curiosity ko. Pero sige, gawa natin ng series. Na-try ko, medyo na-curious lang kasi ako about dito sa framework na to, which is itong Nest.js. Actually, may mga ilan-ilan kasi na nakakapag-mention na nitong gantong klase ng framework for Node.js web application. So, dito, mismo sa video na to, aalamin natin ngayon kung ano yung Nest.js, tapos titingnan natin yung full documentation niya, kung paano siya nagawa, then also kung para saan talaga siya ginawa at the same time. So, sa mga susunod natin na series, although itutuloy pa rin naman natin yung sa React.js area natin, although bigyan lang natin ng konting hookup itong gantong klase ng topic. Also, napakalaki na rin talaga ng kinalaman nitong ano na to, yan tong framework in every time sa corporate world, especially napakarami na raw palang gumagamit nitong ano na to, JavaScript framework na to sa ano, sa iba't ibang klase ng projects na may kinalaman sa corporate world. Okay, so start tayo. So sinearch ko siya pa Google. Katulad nung sinabi ko kanina, itong video na to na ginagawa ko ngayon, and also yung research na ginagawa ko ngayon, is more just through out of curiosity on my own. So kaya ako siya sinearch sa Google para malaman na rin lahat kung ano yung nilalaman ng full documentation ng Nest.js. Kasi meron akong mga ilang katrabaho nito. Hindi ko nababanggitin kung saan company to, na usually gumagamit talaga ng Nest.js for their back-end functionalities sa loob ng application nila na ginagawa or sa loob ng project na ginagawa nila. So, yon. Meron pa dito mga people ask also. Ayan. So, siguro sa susunod na yan. Pero, more on focus na muna tayo sa Nest.js. Yun. So, punta tayo natin yung documentation nito. May courses pa pala sila, oh. Okay, so ito yung website ng Nest. Wow. So, may website sila. Tingnan natin yung site nga nila. Medyo curious ako sa part na to eh. Wow, ang ganda ng Nest. Ang nakalagay nila sa tatlong trademark nila is extensibility, versatile and progressive. Then everything you need to build a robust and powerful scalable server-side application and stop reinventing the wheel. So, meron siyang modularity, scalability. Halos same lang din pala ng Node. Dependencies, injection, ano to? Elevate testability with a sophisticated dependency injection system. Wow. Tapos, type safety. So, mitigate errors through the robust type of safety features of TypeScript. Wow. Kaya pala. Okay. So, sa mga hindi pamilyar, may ilan. Nabanggit na rin naman na dito yung TypeScript. So, basically, I think itong gantong klase ng framework is usually kadalasan talagang ginagamit throughout using the React TypeScript framework. Kasi usually ito lang naman din halos ang mag-mitigate and at the same time mag-fit sa kanya. Throughout then we were using the Nest.js only. Kasi as you can see mga dre, nung mga nakaraan kasi, although meron ako mga ilang projects na na-encounter talaga na usually more than all of those projects na na-encounter ko is they were technically using a React TypeScript framework na. So, isa yun sa mga
bagong feature na React na, which is technically meron siyang merge up ng TypeScript and also React UI library. So soon, pagka nagkaroon tayo ng malawakang pagtuturo or pangunawa about dun sa React.js, siguro ituturo ko sa inyo 'yon. Pagka nagkaroon tayo ng pagkakataon na matapos kagad yung sa React.js sa kabuuang React.js UI library natin. Para at least etong Nest.js na to, kasi usually doon ko talaga siya based on my own experience, doon ko talaga pwede talagang may apply. So ang dami pa pala nito, rich ecosystem, enterprise ready, which is usually ginagamit na nga ito sa enterprise and corporate world. So meron din silang microservicing katulad ng Node. Actually parang Node originated nga ata tong Nest.js na to Tapos pwede ka makapag-build ng RESTful API, tsaka GraphQL APIs, then queuing, real-time event-driven application. Halos pareho lang din pala, Ayun. Open source din pala siya. Tapos, ito yung mga applications na sinusupport niya. Wow, ayos. Mukhang maganda to Sige, tingnan natin yung documentation. Sige. So, ito yung documentation ngayon ni excuse me. Ito yung documentation ngayon mga dre ni Nest.js, which is apparently si Nest.js is isa siyang kind ng framework for building a efficient and scalable Node.js server-side application. So, meaning to say, base nga talaga siya sa Node.js. Okay. Nice. So, etong Nest.js na to, or yung tinatawag natin na Nest, is isa siyang klase ng framework na kadalasan ginagamit sa pagbibuild ng efficient and scalable server-side Node.js server-side application. So, ginagamit din to for the progressive JavaScript, and also binilt din siya with the fully support ng TypeScript. So, meaning to say, katulad nung sinabi ko kanina, as we speculated, yung meron siyang merge off ng somehow na parang may pagka JavaScript na may halong TypeScript mismo. So, at the same time, ini-enables nito yung developer na mag-code. Pero, kahit paano, based dito sa documentation na sa pagkakaintindi mismo pagkakaintindi ko mismo sa documentation. I'm sorry. So pagkakaintindi ko mismo sa documentation, etong meron siyang integrated ng etong Nest.js is JavaScript framework siya throughout, na gumagawa siya ng mga Node.js server-side application na may mix up or na mayroong support ni TypeScript, but yet ine-enable pa rin niya yung developer na makapag-code ng pure JavaScript na implementation sa loob nitong Nest.js na to. Tapos meron siya pa siyang combination ng elements ng OOP, kung familiar kayo doon mga dre, o yung tinatawag natin na object oriented programming, yung FP, yung functional programming na tinatawag natin, tsaka yung FRP, which is yung functional reactive programming, which is yung mga isa pa sa mga elements ng pagko-code na kasama dito sa loob ng Nest.js. Okay. So basahin pa natin. So under the hood, Nest makes us under the hood, Nest makes use of robust HTTP server. So framework like Express. Okay. The default one, actually ang Express, so wala mga hindi pa nakakaalam ang Express guys, so ang Express.js is coming from the Node 10. Ito yung pinaka default na framework na ginagamit ng maraming developers since then para sa pagde-develop ng server-side applications sa Node.js. And at the same time, yun din yung ginagamit nila for integrate something. Like for example, a RESTful API. Yun din yung ginagamit nila to create a RESTful API na pwede nilang i-integrate directly dun sa website, sa mismong web application na ginagawa nila.
Either it's Angular, either it's React, either it's kung ano pa man yan. Kasi meron din, pwede mo rin naman haluan ng Ajax yan eh. Ganun din. So, ganun din naman ang patterns na ginagawa natin sa Express na habang nag-load tayo. So, yun. So, halos din pala siya, pareho lang din pala siya ng functionality ng Express. Yung Nest is ina-allow niya na gamitin, ginagawa niya is gumagamit siya ng robust HTTP server frameworks kagaya nung sa Express. And also optionally, pwede siya configured through using Pacify. So Pacify, ito medyo hindi ako familiar dito. Sige, tingnan natin. Hindi naman sa maraming pasikot-sikot So ginagawa natin to, mga dre, na inaalam natin bawat terminologies na ginagawa natin. Siyempre, kasi halos lahat nandito yung nasa Nest.js. Andito yung mga nabanggit kanina ng mga frameworks. Doon sila kumuha ng base. So, hindi naman po pwede na mag-iiwan tayo ng question mark sa mga tao na ay ano yung Pacify, 'di ba? Ganun. So, ngayon, kailangan nating alamin kung ano yun at the same time. Siyempre, para maging familiar din yung mga, especially mga beginners pala na nanonood dito sa channel natin ng kung ano nga ba yung mga frameworks na nababanggit dito, especially. Yun. Okay, ito yung Pacify. So, Pacify, an effective server implies a lower cost of infrastructure, better than responsiveness, upload. Okay. So, ang Pacify framework is basically how efficient users gusto kong makita yung full documentation nito. Okay. Parang highly extensibility rin pala. Saan siya nakalinya? Okay. Server sides din. Okay. No, get it. So, kasama niya si Express, si Happy, si Kowa, si Restify. Doon rin pala siya naka-base. Okay. So, same lang din pala halos ng Express. May pinagkaiba lang sa implementation ng konti. So, yun. Server side din pala ang Pacify, guys. Ang mga dre. Pacify pala, sorry. Server side din pala si Pacify. So, same thing as we did dito. Pareho lang siya. So, the philosophy, so in a recent years, thanks to Node, JavaScript has become the lingua franca. What do you mean by lingua franca? Of the web for both front and back end applications. Oo nga naman. So meaning to say lingua franca. Teka lang, search natin na. Lingua franca mean. Okay. Most commonly used na language. Oh. Gets ko na yung point. Okay. So, based dito sa philosophy, so, in a recent years daw, salamat sa Node.js, yung JavaScript is technically became a lingua franca or the most used or commonly used programming language for web. In both sides ng front-end tsaka back-end development of application development. So, this has given the rise of awesome projects like katulad nung Angular. So, binigyan niya ng pagkakataon na mag-rise up yung mga iba pang projects na nagagawa natin through using Angular, React, and Vue. Okay. So, karamihan naman siguro pamilyar na dito sa tatlo. Well, basically, kung yung iba hindi pa, bigyan ko lang kayo ng idea. Itong tatlong to ay kind of a JavaScript framework or library at the same time. So, Angular and React, tapos yung Vue is technically ginagamit talaga siya for a front-end development. So, sa mga hindi nakakaalam, itong Angular, basically, pure JavaScript na po pwede mong gamitin for some kind of a front-end development
na po pwede mong integrate, pwede ka rin mag-integrate ng, specifically, ano nga ba po pwedeng integrate dito? RESTful API din eh. Mga RESTful API, kagaya ng ginagawa natin dun sa Node.js, tsaka sa Express, and also pwede rin sa Nest. At the same time, same thing din sa React. So, although ito na itakil na natin to dun mismo dito mga dre sa channel natin, panoorin nyo na lang halos. Then, etong view, sa mga hindi pa halos nagiging familiar within the view, etong view kasi usually kadalasang ginagamit to with a mix-up of PHP, Laravel, Print. Pero ito, in a usual place, ito yung nagiging frontend at the same time. So, tingnan natin. So, mapapansin nyo, ito yung logo ng Angular. Ayan. Tapos, bakit kita bang pinapakita dito sa view? Ay, ayaw mag-load. Bakit? Nawalan ba ng net? Anyway, sige, antayin na lang natin. Yon. So, this application, this has given a rise to awesome projects like Angular, React, and Vue, which improve developers' productivity. Oo nga naman, danas ko to. Nagkakaroon ng improvement yung developer, nagkakaroon ng improvement eventually on my side pagdating sa development productivity, and ini-enable niya yung creation na mapadali o mapabilis. At the same time, testable. Madali siyang i-test. Bakit? Simple lang o. Meron kasing mga instances kasi na pagka nandito ka sa corporate world, ito ngayon ko lang di ko naman totally nire-reveal lahat, pero ang pinagkaiba kasi ng tinetest niya, ito, nakita ko na kasi yung yung babagay na kadalasan nangyayari comes out dun sa ginagawang testing within the whole app na nakadikit na yung backend sa mismong UI. Sorry kung maingay yung paligid. So, yun. So, nakita ko na yung situation na direkta na tinetest na yung web sa sa mismong as in talagang tinetesting na yung buong application end to end nang hindi na siya totally na tinetesting yung backend, kasi yung backend mismo naka-integrate ng diretso doon sa frontend. I mean yung storage baga. Kumbaga ang ginagawa kasi nilang iba dati nung mga usually na gumagawa talaga ng mga applications before. They were not totally using a RESTful API development. They were totally using some kind of a traditional way to integrate the storage directly from the front end. Tapos, yung logic, ginagawa nila through behind all of those pages, one by one. Hindi na sila gumagawa ng separate file, hindi na sila gumagawa ng API. Meron akong nakita na ilan na ganun, na gumagawa na lang ng sarili ng API. True comes out na they were getting need to get rid of or that one na kailangan nila talagang na ma-utilize yung optimization sa loob ng application nila. So ngayon lang nitong mga recent years na nagkaroon ng implementation talaga ng RESTful API development, especially sa mga gantong klase ng technology level. So eto, paano naging testable yung gantong klase ng system? Bakit? Hiwalay ho kasi yung server. Ngayon, kasi pag nagde-develop ka, hiwalay na yung server side doon sa actual na user's view. Bakit? Simple lang. Ang unang dine-develop kadalasan na nakararami sa atin, before nila i-develop yung UI, di ba gagawa mo na sila ng design patterns, implementation, flowcharts, then at the same time, data flow. More frequently, ang una kasi na talagang inuuna dyan, they were getting to they were totally using the method that they will going to implement first, the server side part, which is the back end. So, ang nangyayari kasi dito, yung ginagawa nila mismo sa loob ng application ngayon, totally separate na yung magiging file ng back end. Bukod pa yun dun sa pinaka front end na
file. Bakit nga naman? Para naman mas hindi bumigat yung application natin. Tama nga naman. Then at the same time, nagiging testable yun. Bakit? Kasi before siya i-integrate sa loob mismo ng front end na front end side natin, tinetesting muna kada API kung nag-work yung validation, yung status status report. Then at the same time, kung yung overall functionality nag-work. Kapag once na nag-work na yon through using testing, actually may iba't iba klase ng software na ginagamit for testing dyan eh. Alam mo, kung familiar kayo sa tinatawag nilang Postman for API testing, especially ginagamit yan for API development at the same time. Kasi dyan nila nalalaman yung actual na nilalaman nung ng API kung working ba o hindi. Yun, ganun siya kadalasan. Yun kadalasan ang ginagamit to test the actual API that they are trying to use. So, yun yung ginagamit nila na pang-testing. So, on that part, mas nagiging testable yung actual na server-side application project nila. Before nila i-integrate sa backend, before nila i-integrate sa frontend, So, yun. Pagkatapos nila i-test yun sa backend at nag-succeed lahat ng testing, doon nila gagawin yung actual na integration. Kung saan, doon na nila sisimulan ni integration through using Redux. Sa React. Through using Redux, i-manage nila yung overall state outside. At the same time, yung response. Kaya gagawa nila yan ng action, services, tsaka ng reducers. Tapos, sa kanila ngayon ide-directa yung pagko-call ng actual na functionality na ginamitan nila doon mismo sa actual na pinag-integratean ng actual na API. Throughout din, papunta doon mismo sa front-end component nila. Ganun lang kasimple. Tapos ito-test lang din nila kung nag-work. So, through other din, yun. Test ng Toro, nagiging testable lahat ng mga nila. Nagiging testable tsaka test na maayos lahat ng mga lahat ng side ng components, lahat ng side ng application kapag ganyan ang ginagawa nila. So, the same time, extensible front-end application. So, however, while plenty of superb libraries, helpers, and tools exist in Node and server-side JavaScript, none of them effectively solve the main problem of architecture. Wow. Seryoso? Naobserbahan ko rin. Kasi usually, iba't iba pa rin naman kasi ng framework yung ginagawang implementation nun throughout din eh. Okay. Pero, mukhang dito tayo nagkaroon ng solusyon ngayon sa problema sa architecture. Bakit? Yung Nest.js na kasi is basically, nagpo-provide siya ng out-of-the-box application architecture which is ina-allow niya yung developer and yung buong team, development team, na mag-create ng highly testable and scalable, loosely coupled, and easily maintainable application. Actually, doon pa nga lang sa Node, perfect na eh. So, dito, pinadali pa nila lalo. Kaya pala halos parang ang bilis na ng development ng backend pagdating nung time na yun, ginagamit namin to. Ang bilis ng development ng backend, promise. Tsaka most of the time, testable pa yung application. So, yung architecture, basically, yung architecture nung kabuang Nest is basically heavily inspired talaga siya sa Angular. Okay. Okay, so ito pala yung installation process niya. So siguro itatackle out ko na lang siguro to after nito. Yung mga ilang steps kung paano ko siya i-install dito sa PC ko. Kasi alam niyo naman, medyo limit lang yung oras natin. So, tingin ko hindi ko pa masyado na-explain siya ng todo eh. Pero sige. Siguro mas magkakaroon sa atin to ng linaw kapag i-develop na natin to as in usual place. Pagka nakapag-start na tayo ng actual installation, setup, maintindihan yung file system, at the same time, yung actual implementation ng lahat ng ginagawa natin through API development. So, tingin ko dito mo muna po patatapusin tong another per series natin ng Nest.
So abangan nyo yung second video ko for the actual setup. Tapos lahat, halungkatin natin lahat yung tungkol dito sa Nest.js na to. Kasi this kind of framework, sobrang nakaka-curious to. Medyo na-hook up niya yung attention ko right now. So ano na lang natin, i-elaborate na lang natin through soon yung iba pang mga scalability methods, tsaka yung mga iba pang implementation sa ginagawa nito. Kasi ito, may halo kasing TypeScript to so more on it will going to make sense kapag ito yung ginamit natin through using React TypeScript framework. So, yon. Sa ngayon, yun na lang muna mga dre. Have a good day ahead. Peace.